Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako po si Asenith, 36 years old na ngayon at nakatira dito sa Novaliches, Quezon City. Loyal listener mo ako sa radyo since 2015 pa at nag-subscribe po ako sa Papa Dudut YouTube channel during the pandemic. Ito ang naging libangan ko habang lockdown. At hanggang ngayon ay libangan ko pa rin. Anyway, marami akong gustong i-share sa inyo at unang-una dito ang kwento namin ng pinakamamahal kong si Richmond. Papa Dudut, natatandaan ko pa noon taong 2013. Sobrang addicted ako sa Facebook. As in no tulog kasi chat, tapos ay ang hilig ko pang mag-post ng Skype name ko kasi gusto ko ng kausap ng mga panahon na yon. Gabi noon nung nagulat ako nang may nag-message sa akin na, "Hi ate, ako po Skype." Inisip ko since kailangan ko ng kausap kaya pumayag ako. Nag-online ako sa Skype agad tapos may request na inaccept ko din. At yun na nga, doon na nagsimula ang pag-uusap namin. Nagpakilala siya sa akin bilang si Richmond. Taga San Jose del Monte, Bulacan daw siya. At first, ang weird niyang kausap kasi palagi niyang sinasabi sa akin na ang ganda mo po ate. Pero Papa Dudut, ang sobrang nakakuha ng atensyon ko that time ay pareho naming pagkahilig sa musika. Mahilig siyang maggitara at ganun din ako. After that night, tumatak na siya sa isip ko. Pero buo ang desisyon ko na hindi si Richmond ang tipo kong lalaki. Nadadating kami sa puntong mamahalin at gugustuhin ko siya. Lumipas ang mga buwan. Nagchat-chat pa din siya sa akin pero hindi na ako pumayag na mag-Skype ulit. Hiningi niya ang number ko, well, binigay ko naman. Ang iniisip ko kasi noon ay mag-text man siya ay hindi ko siya marereplyan. Nasa akin pa din naman ang desisyon kaya even mag-text siya ay hindi ko siya i-entertain. Pero Papa Dudut, humanga ako kay Richmond ng sobra. Nung isang beses na sinabi ko na tigilan na niya ako kasi hindi ko siya deserve dahil hindi siya ang dream boy ko. Asenith, wag mo naman akong itaboy. Gusto kita. Hayaan mo lang akong mahalin at tanawin kita kahit sa malayo lang. Promise hindi ako manggugulo. Sabi niya noon sa akin. Bahagyang nalusaw ang matigas kong puso dahil sa mga sinabi ni Richmond sa akin, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay pumupunta siya sa lugar namin para mag-basketball. And at the same time ay para ipagtanong kung saan ako nakatira. At para puntahan ako. Tapos ay sweet talaga siya sa akin. Lagi niya akong chinachat. "Prinsesa, pansinin mo naman ako. Baby chat ka naman." Mga ganong bagay pero hindi ko pinapatulan. But I find him sweet and thoughtful. Lahat ay pinagpapaalam niya kahit alam niyang hindi naman ako magre-reply. Kahit walang kasiguraduhan na mapapansin ko siya, ay tinutuloy niya lamang ang panunuyo sa akin, which admire me the most.
Hanggang sa yun na nga Papa Dudut. Hindi ko napapansin na habang tumatagal ay mas tumatatak na siya sa isipan ko. At nagsimula kong hanapin ang presensya niya sa phone ko. Tinext ko na siya for no damn reason. Kinukumusta ko na rin siya and I've decided why don't I give it a shot para lang mabigyan siya ng chance. Denial na ako that time. I keep on telling myself na para lang itong mabigyan ng chance. Yung mokong na yon. Pero unti-unti na kasi akong na-attach kay Richmond. Until December 19, birthday ng lolo ko noon. Kaunting inuman at kasiyahan. Katext ko si Richmond noon tapos as usual, ang lagi niyang sinasabi, gusto kita please, gustuhin mo din ako. Hanggang sa sumapit na ang 10 ng gabi, may tama na ako. Sa puntong yon ay nawala na ang in denial ko kay Richmond. At ako naman ang nag-send sa kanya ng sangkatutak na text messages noon. Richmond, sabihin mo, I miss you Azenith. Sabihin mo, nami-miss mo na ako. Kasi ako ay nami-miss na kita. Hanggang sa nag-text siya sa akin. I miss you Azenith. I love you. Sana itanggapin mo ang pagmamahal ko sa iyo. Pagkatapos noon ay hindi na ako nakapag-reply dahil nakatulog ako. Pagkagising ko kinabukasan ay bumalik na naman ako sa pagiging manhid at in denial. Sinabi ko sa sarili ko na no, ikikip ko na lang to. Hindi pwedeng ma-in love sa kanya kasi hindi siya ang tipo ko. So gano'n na nga ang nangyari. Papadudot na walan kami ng communication ni Richmond until summer. Nag-OJT siya somewhere in Makati. He's a cruise line culinary student kasi. Inayaan ko lamang pero ang ginawa ko. Kahit na hindi na siya nagme-message ay nagsisend pa rin ako ng mga quotable quotes at hugot sa kanya. Kasi wala akong natatanggap na reply. Ang buong akala ko noon papadudot ay hindi na siya magre-reply. Pero makalipas ang isang semester, nagsimula na naman siyang mag-text at mangulit. Hanggang sa nagkatawagan na kami na umabot ng 3 a.m. after ng shift niya sa gabi. Tapos ay pumayag na akong magkita at mag-usap kami ng malapitan. Every uwi niya ng weekends sa Cavite. Lagi kami nagpaplanong magkita pero hindi naman natutuloy. Kasi minsan ay nasa ibang lugar ako. Natsetsempo na may emergency na lakad po ako. Pero isang beses, Sunday night, kahit kailangan niyang bumalik sa Makati ay hinintay niya talaga ako sa kanto namin. Past 8 p.m. na nang dumating ako. Pumunta ako ng kanto agad para puntahan siya at pagkakita niya sa akin, yung mga ngiti niya ay hindi ko na ma-explain dahil iba talaga. Alam ko na galing sa puso at sobrang saya niya. He handed me a box of brownies at wala pa din akong masabi. Kahit nang ngumiti ay hindi ko magawa dahil hindi talaga ako palangiti noon. Pagkatapos ng gabing yon ay lagi ko nang nasa isipan si Richmond. Lalo na ang kanyang ngiti. Yung maalasyopaw niyang pisngi sa sobrang pagngiti ay nawawalan siya ng mata. Tapos kapag nananaginip na ako ay siya na ang laman noon. Kinikilig na ako. Although in denial pa rin ako kahit na hindi ko na yon mapigilan. Samantala isang beses ay inimbitahan ako ni Richmond na magmerienda somewhere na malapit sa kanila. At sobrang nagulat ako sa mga sumunod na ginawa niya nung umuwi kami sa bahay nila pagkatapos. Pinauwi niya ako sa sofa nila. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinalikan niya yon. Bahagya kong iniwas ang kamay ko noong magulat akong may tumutulo sa kamay ko. At lumuhod siya. Habang umiiyak na nakayuko na pilit kinakanya ang mga kamay ko habang sinasabi na, "Please Azenith, ako na lang ang mahalin mo. Gustuhin mo na ako, parang awa mo na. Mahal kita, gusto kita.
Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin at tuluyan na akong nalusaw sa ginawa niya. Unang beses na may lalaking umiyak sa harapan ko at lumuhod para lamang makiusap na mahalin ko. Pero in denial queen ako, kaya tinaboy ko pa din siya. Marami pang iba, hindi lang ako, Richmond. Ayaw ko sa iba. Bakit mo ba ako binibigay sa kanila? Kung ayaw mo sa akin, huwag mo kong itulak palayo. Huwag mo kong itulak sa iba. Please, hayaan mo na lang ako. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay hindi na nagparamdam si Richmond sa akin. Isang linggo ang lumipas. Araw noon ang birthday niya. Bigla ko naisipang i-text si Richmond. Happy birthday, Richmond. God bless you and wishing you good health. Pero nag-alala na ako noong hindi na siya namansin. Hindi na siya nagre-reply sa akin. Naghintay pa rin ako kinabukasan pero wala pa din. Tinext ko ulit siya, uy. Walang pagpansin. Kaso'y wala pa din. Maybe napagod na nga talaga. Para kung tangang paikot-ikot sa higaan noon. Gabi after ng birthday niya, nag-Facebook ako at may message. Hindi niya ako binati kahapon. Nainis naman ako at nag-reply sa kanya. Binati kita. Ikaw nga tong hindi man lang ako pinansin. Nakailang text kaya ako. Tapos ay sumagot agad. Ala prinsesa, sorry na. Wala akong SIM ngayon eh. Sorry, bukas bibili ako agad. Tapos ay chat lang kami ng chat. After 1 week ay hindi pa din siya nakabibili ng SIM. Kasi na-misplaced naman ang phone dahil nga daw walang SIM kaya pakalat-kalat. Hanggang sa nag-text na siya sa akin. Nahanap na raw niya ang cellphone niya. Tapos nung sinabi ko na sa kanya na I love you too, Richmond, tingin ko ay mahal na rin kita. Mahigit 1 taon mo na akong sinusuyo at pinagtsatsagaan kahit na tinataboy kita. Kahit para ka ng tanga sa kakahabol, sa akin ay hindi ka pa rin sumusuko. Naging worth it lahat para sa iyo. At lagi ko yun pinagpapasalamat sa may kapal. Sabi ko noon sa kanya. Agad naman siyang nag-reply sa akin. Ito ang isa sa mga pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pagkatapos noon ay pumayag na ako makipagrelasyon sa kanya, Papa Dudut. Yung sweetness niya noon ay hindi nawala pero mas grumabe. That time ay sinabihan niya ako na ipapakilala niya ako sa mama niya. Nung una ay natakot ako kasi biniro niya ako na pagagalitan ako ng mami niya dahil ayaw nitong magka-girlfriend ng anak niya. Pero natawa lamang siya sa reaction ko. Sabay sabing nagbibiro lang daw siya. Hindi magagalit si mami sa'yo. Big boy na daw ako eh. Pwede na daw ako mag-girlfriend. Mabait yan si mami. Dagdag pa ni Richmond sa akin. Samantala dumating ang araw na na-meet ko na ang mami niya. Agad naman akong sinalubong nito. Nakaramdam ako agad na gusto niya ako para sa anak niya. Marami ding kinuwento siya sa akin tungkol sa anak niya. Bunso si Richmond at nagulat ako dahil 2-time cancer survivor pa lang boyfriend ko. 3 years old pa lamang noon si Richmond nang magkaroon ito ng leukemia at gumaling siya noong 8 years old siya. Tapos ay bumalik ang sakit niya noong 11 siya pero gumaling din noong 14. Dahil dito ay mas lalo kong minahal si Richmond. Papa Dudut, naging maganda ang takbo ng relasyon namin. Wala kaming naging problema na mas malaki pa sa away ng mga grade 6 student na magjowa. Ganon kasi niya sobrang pahalagahan yung relasyon na halos 1 taon niyang pinaghirapan. Kaya hanggat maaari hindi niya sinisira. Wala siyang kahit na anong ginawa para masira ang lahat. Hanggang sa isang araw ay may pinabasa siyang note sa akin. Ang nakalagay dito, Lord, in my 20 years of existence, bigyan niyo lang po ako ng babaeng makakaintindi sa akin at mamahalin ako sa mga pagkakamali ko. Tapos ay pwede niyo na po akong kunin. Siyempre nagalit ako kasi bakit ganon ang
pag-iisip niya. Sabi niya bigla, kasi noon sa tuwing birthday ko umuulan tapos hindi ko nagagawa ang gusto ko. Kasi may sakit ako. Parang wala nang tatanggap sa akin dahil ganito lang ako. Siya namang pagsagot ko. Andito na ako. Kaya nga ako nandito Ano ka ba? Girlfriend mo na ako. Mahal kita at tanggap ko ang lahat sa'yo. Ilang segundo din ang katahimikan na yon na bumalot sa buong bahay nung bigla siya ulit magsalita. May papakita ko sa'yo. Wika niya. Maya-maya pa ay hinubad niya ang suot niyang t-shirt para ipakita ang likod niya na puro bed sore marks at stretch marks niya. At pagharap niya ay nakita ko yung nasa dibdib niya na siyang kinagulat ko ng bahagya. Yung tahi niya sa dibdib pero hilom na yung sugat sa labas. Sumagot na ako. O ano yan? Hindi ka ba nandidiri? Usisa niya sa akin. Bakit ako mandidiri? Ano bang nakakadiri dyan? May mga kamot din naman ako. May peklat din naman ako. Ang sabi ko sa kanya. Bigla na siyang naluluha at niyakap ako. Kasi akala ko mandidiri siya sa akin. Isang buwan akong nakahiga sa ICU kaya ang dami kong bed sore. Kinuhaan ako ng tissue na malapit sa puso kaya may tahi ako sa dibdib. Pag iba kasi ang nakakakita natatakot sa akin Para akong abnormal. Wika niya sa akin. Richmond, palagi mo itong tatandaan. Kahit na anong sabihin ng iba, huwag mo silang intindihin dahil hindi ka nila kilala. Hindi nila alam ang pinagdadaanan mo. At hayaan mo sila ang mahalaga ay mahal kita, anumang kamalian at flaws mo sa katawan. Pagagaranti ako naman sa kanya, Papa Dudut. Samantala habang tumatagal ang relasyon namin, nakikita ko yung mga bagay na hindi niya kayang gawin. Madaming bagay ang hindi niya magawa at sa pagtagal ng relasyon namin. Doon ko na napagtanto na unti-unti ko siyang minamahal. Sa totoo lang noong una I never expected na magugustuhan ko siya, lalaking mataba, kayumanggi at hindi man lang marunong magbuhol ng tali. Hirap magsintas ng sapatos. Antukin, malakas sumilik, malakas mang-asar, ang lakas pang kumain. But we have those own kind of relationship goals. Ang matulog ng matulog, tapos magdamutan ng pagkain, ang maghawakan ng puwet in public, maghabulan sa daan. Hindi kami yung typical na couple na roses and chocolates. Kami yung tipong araw-araw nagde-date. Kahit sa kanto lang, tutuhog lang kami ng fishball at kikya may ayos na. Kapag monthsary namin ay lagi niya akong minamanage na ipagluto ako instead of going out. Papadudot masaya sobra. Hindi ko na iniisip lahat ng problema kasi lagi siyang nasa tabi ko lang. At sa bawat halik at yakap niya sa paghawak niya lagi ng kamay ko, napapalabas niya yung pagkababae ko, yung pagiging malambot ko. Dahil doon ay lalo kong minahal si Richmond, Papa Dudut. Akala ko walang katapusan na ang pag-iibigan namin. Na kami na ni Richmond ang nakatakda para sa isa't isa. Pero isang araw ay may mababalitaan ako na siyang magpapaguho ng mga pangarap namin. Isang tawag ang natanggap ko mula sa pinsan ni Richmond. Binalita niya sa akin na muli itong sinugod sa ospital. Suspetsa niya, nagbalik ulit ang sakit ni Richmond na matagal na nitong iniinda. Papadudot parang tumigil ang lahat. Ang pagtibok ng puso ko, ang paghinga ko. Hindi ko na naintindihan kung ano ang nangyayari basta sumakay ako ng jeep para makapunta ako agad sa ospital. Para akong lumulutang, umiiyak ako ng sobra sa jeep. Parang naiwanan ko ang puso ko sa pinanggalingan ko. Hindi maintindihan. Nangangatog ako at sobrang traffic at wala na akong pakialam kung pinagtitinginan ako
Ang nasa isip ko lang ay kailangan ako ng mahal ko ngayon, dadating ako. Tumawag ulit yung number niya at pilit kong nilalakasan ang loob ko at maging positive. Ate, bilisan mo please, parang awa niyo na po. Wala na siyang pulso. Nire-revive na siya. Ate Asenith, bilisan mo, kailangan ka niya. Sabi ng pinsan nitong natataranta na. Maski ang nanay ni Richmond ay maririnig mo sa kabilang linya na halos mabaliw na sa kakaiyak. Papadudot gumuho na ang mundo ko nang nadinig ko yon. Kaya pinilit kong mag-counterflow yung sasakyan namin para makarating kaagad. Bandang 6 PM na ako nakarating at sobrang nginig akong pumasok sa ER. Nakita ko siyang nakahiga at maputla na pero nire-revive siya. Hindi ko na alam ang gagawin. Lumuhod na ako sa paanan niya habang kinakausap ko siya. Ben, nandito lang ako. Laban tayo, laban lang. Hindi pwedeng sumuko, be. Madami tayong pangarap. Laban lang, ha? Kaya yan. Nandito lang ako. Hindi kita iiwanan kaya wag mo din akong iwanan. Please, parang awa mo na, wag mo na akong iwanan. Please Lord, wag siyang kunin ninyo, hindi ko kaya. Ang sabi ko. Para kung baliw na umiiyak, kahit na hinihila na ako palayo, ay tuloy pa din ako. Nagdasal ako ng nagdasal para ipakiusap ko lang ang buhay niya. Tapos ay bumalik ulit ako sa tabi niya. Nung sinabi na ng doktor na ititigil na ang pag-revive dahil sa wala na raw talaga. Muli ay tumigil na naman ang pagtibok ng puso ko. Bumigat ang mata ko. Hindi ako makakilos at doon na ako nagsimulang magwala. Kuya, wag po please. Konti pa, kaya niya yan. Sige na please. Maawa kayo sa kanya. Konti pa pong pump, kuya. Sigaw ko. Hinawakan ko ang dibdib niya habang sinasabi ko na, B, kaya mo pa, hindi ba? Titibok ulit ang puso mo. Kaya pa, matapang ka, sandali na lang at konti na lang. Hindi ko matanggap, papadudot, pareho kami ni mami niya na iyak ng iyak habang niyayakap siya at pinakikiusapan na konti pa mahal ko. Hanggang sa nag-sink in na sa akin ang lahat. Wala na si Richmond at hindi na bumalik ang tibok ng puso niya. Unti-unti akong nanghina ng tuluyan hanggang sa ang nagawa ko na lamang ay umiyak ng sobra at yakapin ang kapatid ko. Mabait siya, alam niyo yan. Hindi pwedeng mangyari to. Panaginip ito. Gisingin niyo na ako, parang awa niyo na, ayaw ko na. Kung wala siya ay mamamatay ako. Hanggang sa dinala na siya sa holding area at nagumpisa nang magdatingan ang mga highlight ng buhay niya. Ang mga tropa niya na sobrang niyang mahal, hindi ko akalain na sobrang dami ng nagmamahal sa kanya, pero ako ang pinili niya na mahalin at pag-alayan ng lahat. Hindi ko matanggap lahat ng mga nangyari na sa isang iglap ay nawala lahat ng pagkakataon at chance ng isang mabuting tao para sa mga pangarap niya. Na sobrang mahal ang nanay niya na kaya pala ganon na lamang siyang mangarap para sa amin dahil gusto niya na maranasan yung masaya at kontentong buhay pagdating ng araw. Ilang araw lang siyang ibinurol. Nung unang beses na nakita ko siyang nakahiga doon, gusto ko siyang buhatin at yakapin ng mahigpit at gisingin ulit siya. Ang gwapo niya pa din, suot ang department uniform niya. Parang natutulog lang. Ang sweet pa rin ng mga ngiti niya, napakaamo ng muka at parang ang gaan ang lahat, parang walang problema. Parang lagi niyang sinasabi sa akin na ayaw kong umiyak ka. Tahan na, mahal ko. Inihatid namin siya, suot ng lahat ng batchmate niya ang chef's uniform nila at suot ko naman ang sa kanya. Hindi ako nagpaalam dahil alam kong hindi niya naman ako iniwanan. Pero masakit pa din talaga. Hindi ko pa din kayang tanggapin. Simula noon, papadudot ay nagpaparamdam na sa akin si Richmond.
Kahit na hindi ko siya nakikita ay nararamdaman ko talaga ang presensya niya. Lalo na yung unang araw pagkatapos ng libing niya. Nasa bahay ako noon kumakain ng mag-isa sa kusina. Nang biglang gumalaw ang baso sa harapan ko. As in parang may kumuha talaga. Napatras ako at bahagyang kinilabutan nung makaramdam ako ng kakaibang lamig sa tabi ko. "Richmond, ikaw ba yan?" tanong ko. Tapos alam mo Papa Dudut, pagkatapos gumalaw ng baso, yung kutsara naman ang gumalaw. As in parang lumipad ito at bumagsak sa sahig. Dahil dito ay lalo akong natakot. "Richmond, kung ikaw man yan, please, huwag mo na akong takutin," naiiyak kong sabi. Pero hindi ako umalis sa pwesto ko, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay naging payapa na ulit ang paligid. Nagpatuloy ako sa pagkain. Pero hindi ko maiwasang umiyak ng mga sandaling yon. Mamayang kaunti habang nasa kwarto na ako. Siguro bandang 2:57 AM nagising ako kasi naamoy ko siya sa ulunan ko. Napabalikwas ako kasi sobra yung amoy niya. Halos yakapin ko yung dingding namin kasi alam kong andun siya. Iyak lang ang nagawa ko at hindi na ulit ako nakatulog. Kinabukasan ay hindi ako pumasok noon sa trabaho. Nagpahinga lamang ako sa bahay, sobrang pagod ako sa kakaisip at kakaiyak. Maaga ako natulog kinagabihan at noong exactly 2:57 AM nang biglang may tumapik sa kamay ko. Tapos uminit bigla. Parang sobrang warm ng pakiramdam. Parang may biglang yumakap sa akin at hindi ko na napigilang umiyak. Dahil para magising ang lahat at pakalmahin ako. Alam kong siya yon. Gawain niya na sa tuwing hindi ko siya pinapansin ay nangangalabit tapos ay yayakap para magpapansin. Samantala ay dumating ang araw ng undas. Ito yung first undas na dadalawin ko ang puntod ni Richmond. Sumabay ako noon sa mga tropa niya na mag-overnight sa Memorial Park kung saan siya nakahimlay. Siyempre kwentuhan ng mga memories kasama siya. At picture-picture. Nung napagod lahat humiga na kami tapos ay humiga ako sa tabi ng puntod niya. Nag-selfie ako para i-upload sana, mga 4 shots yon. Kaso nung tinignan ko na ang weird at ang dilim kaya binura ko din. Kinabukasan pag uwi namin. Bago ako matulog para mag-upload na sana ako ng picture. Nung naalala ko yung mga picture na dinilit ko kagabi. Buti na lang at may recently deleted kaya tinignan ko ulit. At nagulat ako noong tinaasan ko yung brightness ng picture. At mukha niya yon. I'm sure, I am so damn sure na it's him. Yung mukha ko ay mukha niya. Sobrang hilig niyang mag-selfie ng mga agaw ng pwesto. Yung biglang haharang sa harapan ko at ginawa niya yon. Pagkatapos noon ay nagpray ako at nagpasalamat kay Lord na hindi pa din ako pinapabayaan ni Richmond. At lagi kong hinihingi na sana'y maging okay siya sa piling ni Lord. Kahit saan ako magpunta sa school man o sa work, sa tuwing malungkot ako ay parang biglang may mainit na aura na yayakap sa akin and I know it's him. Samantala isang araw ay may presentation para sa finals namin. First time ko mag-perform sa harapan ng madaming tao. Kaya sobrang kabado ako. Parang gusto kong umatras when my friend saw a big butterfly na nasa pader at pabirong nagsabi ng asinith, si Richmond yan. Papanoorin ka. At naisip ko na oo nga, siya nga yan at lumakas ang loob ko. Madalas sa bawat room na papasukin namin kung hindi sa pinto sa dingding madalas merong malaking yellow butterfly. Bilang favorite ko ang yellow at butterfly is a representation of those who passed away. Alam kong siya lagi yon na kahit na sa paglalakad minsan ay andun siyang masaya and at the same time ay masakit. Sa panaginip ay lagi niya pa din akong pinapaalalahanan kung gaano niya ako kamahal.
Kahit sa mga kaibigan ko ay masarap sa pakiramdam pero andon pa din yung sakit dahil sa mga bagay na hindi na mauulit at mangyayari. Recently lang nangyari, pauwi na ako sa amin galing sa bahay nila. Nag-aayos ako ng gamit nung pumasok ako sa kwarto niya at nagsimula na naman akong umiyak. Nang bumulong ako, binasaan ka ba, kailan ka babalik? Yakapin mo naman ako sa mga ganitong panahon. Napayuko na ako nang biglang umiyak yung aso nila na nasa loob ng bahay at biglang lumapit sa akin na parang may tinuturo. Tapos ay lumalapit sa pintuan palabas. Pilit niyang tinutulak habang umiiyak dahil nakasarado ang screen door. Lalo na akong naiyak at binuksan ang pintuan nang nabalot ulit ako ng init. Kasunod noon ay nagpaalam na ako sa mami ni Richmond na naglalakad na ako palabas sa lugar nila. Meron kasing bahay na madadaanan doon na may thermal scanner o sensor na iilaw yung bumilya kapag dumaan siya, tapos ay mag-off pag wala ng tao. May mga nakasabay akong maglakad at bigla ko naisip na magpahuli bago dumaan doon sa bahay na yon. Iniisip ko kung siya ngayon at kasama ko siya. Malalaman ko. Pagdaan ko, as usual ay umilaw yung bumbilya. Paglagpas ko ay namatay na. Tumuloy ako ng lakad nang biglang bumukas ang ilaw. Napalingon ako at tumigil ako maglakad. Walang tao sa likuran ko pero bukas yung ilaw. Mga ilang segundo din bukas yon. Tapos ay humakbang na ako pero nakalingon pa din ako. Namatay yung ilaw at alam kong lumakad na din siya palapit sa akin. Napangiti ako. Hinahatid pa rin niya ako pauwi. Yan lang ang nasa isipan ko habang naglalakad ako. Sa ngayon, Papa Dudut, patuloy pa rin si Richmond sa pagpaparamdam sa akin. Although hindi naman ako selfish na tao at sinabi ko sa kanya na ready na ako mag-move on basta matahimik na ang kanyang kaluluwa. Palagi ko yung sinasabi sa kanya at ipinagdarasal ko palagi sa Diyos na sana'y makarating na si Richmond sa kanyang paroroonan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Asenith. Maraming salamat, Asenith, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Tamang desisyon mo na mag-move on at hayaan nang makatawid sa liwanag ang kaluluwa ni Richmond. Palagay ko kaya siya nagpaparamdam pa rin sa iyo kasi mahal na mahal ka niya. At nagwo-worry siya na baka sa oras na iwan ka niya ay hindi mo kayanin. Mahal na mahal ka ni Richmond at ipakita mo sa kanya na mahal mo rin siya sa pamamagitan ng pagpapakita na totally ay naka-move on ka na sa mga nangyari. Set him free nang sa ganon ay matahimik na siya at makasama na niya ang Panginoon. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para po sa mga ibang horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.